Dumating sa Office of the Ombudsman ang ilan sa tinaguriang 18 Maleta Boys o bagmen umano ng pugante at dating congressman na si Zaldico. Para ito sa pagpapatuloy ng fact-finding investigation sa flood control scandal. Magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles? Yes, Cheryl, dumating nga dito sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang umano'y ilan sa mga 18 Maleta Boys matapos ang mga naging akusasyon nito laban sa iba pang mga personalidad kaugnay ng pagde-deliver umano ng pera. Para yan sa pagpapatuloy ng fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, kaugnay pa rin ng kanilang alegasyon na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa ilang personalidad na pawang mga dati at kasalukuyang mga mambabatas. Maging umano'y ilang mamamahayag ang pondo nagmula umano sa flood control projects ng pamahalaan. Hindi pa muna nagbigay ng panayam ang mga bagmen sa kanilang pagdating. Pero sa ating tansya, Cheryl, ay nasa 5 Maleta Boys o umano'y ex-bagmen umano ni Zaldico ang dumating. Kasama dyan si Johnny Buduan na nauna nang humarap dito sa Ombudsman noong Huwebes. Inaasahan na sa pagtatanong ng Office of the Ombudsman ay makabubuo ng individual affidavits ang mga umano'y dating bagmen. Pero nilinaw na ng anti-graft body na masyado pang maaga para sabihin kung didiretso sa korte ang mga ito at sinabing hayaan munang mag-imbestiga ang kanilang hanay. Matatandaan, nakasama sa mga pinangalanan sa press conference kahapon ng umano'y 18 Maleta Boys kahapon, sina Senator Chis Escudero, si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kasama rin sina Senator Kiko Pangilinan at COMELEC Chairman George Garcia na mariing itinanggi ang akusasyon at sinabing magsasampa sila ng kaso sa korte. Cheryl, sa ngayon ay hinihintay pa natin ang pagdating ng legal counsel ng umano'y 18 bagmen na si Attorney Levito Baligod para sa karagdagan pang detalye. Cheryl. Arles, baka matanong din natin sa 18 bagmen kung ano ba yung alam nilang dapat na mangyayari kahapon doon sa EDSA. Tama ka dyan, Cheryl, no? Kahit tayo, nangangati na, no, na itanong nga yan. Dahil matatandaan natin na kahapon dumating doon sa may EDSA si Senator Amy Marcos pero hindi pinapasok. At kahit mismong yung events place, no, nagpagdarausan nga o pinagdausan rather nitong kanilang press conference ay kalaunan, sinabing hindi matutuloy pero later on natuloy pa rin at pinapasok din yung ilang mga membro ng media maging yung ilang mga vloggers. No? Kaya hihingin natin maya-maya lamang no, yung tugon dyan ng kampo ni Baligod at kung maaari, yung mga bagmen din na tinatawag para sa kalinawan. At kung ano nga ba, yung expectation sana nila sa kanilang pagharap kahapon. Cheryl. Ngayong opisyal lang si Senator Erwin Tulfo, yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Handa pa rin ba silang makipagtulungan sa investigasyon ng Senado? Well, at least ayon sa legal counsel nila Cheryl no na si Baligod handa silang humarap sa kung ipatatawag nga sila no ng Senate Blue Ribbon Committee hearing pero matatandaan natin na nung nagkaroon ng shake up at paggalaw sa Senado nitong mga nakaraang araw ay hindi nga nila kinikilala si Tulfo at ang pagkakabuo ng Senate Blue Ribbon Committee no pero sa paparating na mga araw ay atin yang tututukan. Pero sinabi naman ni Baligod na tutulong sila sa mga investigasyon na isinasagawa kagaya na lamang ng pagdating nila dito sa Office of the Ombudsman kung saan sumasalang na nga sa fact-finding investigation kaugnay ng kanilang mga alegasyon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.